Noong nakaraang taon bago pa dumating ang laro sa mundo, sa China, kumakain si Chen Gang ng rice ball mag-isa, at may nakakuha sa kanyang atensyon. May isang aso na gustong-gustong magkaroon ng pagkain. Hindi nagpakita ng awa si Chen, at sinipan niya ang kawawang aso. Nagalit siya sa kanyang construction director dahil sa pagpapahirap sa kanya na para ring aso, at hindi pagbabayad sa kanya ng tamang halaga ng sweldo. Bumangon ang aso, at nagsimulang tumahol kay Admiral Chen, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa, at tinawag niya ang kanyang buong gang ng mga ligaw na aso. Si Admiral Chen ay isang calculative na tao, alam niyang hindi siya makakaalis sa sitwasyong ito nang hindi nagbibigay sa mga asong ligaw, kaya itinapon niya ang lahat ng pagkain niya sa harap ng mga aso. Ang lahat ng mga aso ay tila lubos na masaya pagkatapos matanggap ang pagkain, at si Chen ay medyo malungkot dahil sa kanyang mapait na buhay. Ipinanganak siya sa mahirap na background, at wala siyang mga magulang. Kung nagpatuloy lang sa pagiging bully ang kanyang buhay, alam niyang marami pa siyang makikilalang toxic na mga bastardo, at magtatapos ang kanyang buhay bilang isang bully sa kalye. Palagi niyang gustong iwasan ang sitwasyon na iyon, kaya nagsimula siyang magtrabaho upang mamuhay tulad ng isang normal na tao, at alam niyang tiyak na ang mabubuting mga gawa ay magbibigay ng maganda sa kanya sa hinaharap. Kinabukasan, si Chen ay naglilipat ng ilang mga troso sa construction site, natapos ang kanyang araw matapos suntukin siya ng construction director dahil sa maliit na pagkakamali. Wala siyang matutulugan, kaya bumalik siya sa templo. Habang lumilipas ang mga araw, lalong napapagod si Chen dahil hindi siya nakakakuha ng tamang nutrisyon at tamang pagtulog, at ang kanyang trabaho ay pisikal na kailangan ito. Sa huli, kinailangan niyang ibaba ang sako dahil pagod na siya, at nagsimula siyang magtaka kung bakit napakasama ng loob ng mga taong ito sa kanya at pinagsasamantalahan siya sa anumang pagkakataon. Hindi ba dapat nagtutulungan sila sa mga mahihirap na panahon tulad nito? Pero bakit walang tumutulong sa kanya? Kinukot siya ng construction director si Chen dahil sa pagpapahinga sa oras ng trabaho, at mas lalong nagagalit si Chen. Bigla-bigla, lumabas ang window screen sa harap ng lahat, at nagtatanong ito sa kanila tungkol sa kung ano ang pinakamahusay na class upang mabuhay sa nalalapit na katapusan ng mundo. Lahat ng tao sa construction site ay nalilito sa biglaang pagbabago ng panahon at sa mga kakaibang sistemang teknolohiyang ito. Maraming card ang naglalaman ng iba't ibang class ang lumalabas sa harap ng lahat. Ang system ay nagpapaalala sa kanila na mayroon silang 10 segundo na natitira upang pumili ng isang class. Nang hindi nag-iisip, kinuha ni Chen ang isang random na card na may pinakamaraming bilang ng mga bituin. Pagkatapos maubos ang timer, bumalik ang lahat sa realidad, dala ang mga armas at kasanayang nauugnay sa kanilang mga class. Isa sa mga construction worker ang namatay matapos masaksak, at ang iba naman ay na-alerto matapos itong masaksihan. Lumalabas na isang malaking bilang ng mga goblins ang sumasalakay sa kanilang construction site. Ang mga manggagawa ay nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon, at ang construction director ay nawala ng balanse at natamba matapos mabangga ang isang matandang manggagawa. Nagsimulang umiyak ang construction director para humingi ng tulong, at ito'y nakakuha ng atensyon ni Chen. Sinubukan ni Chen na tulungan siyang bumangon, ngunit ang construction director ay isang ganap na hudas, at ibinagsak niya si Chen upang makalayo siya habang si Chen ay nagsisilbing bitag. Ang construction director ay nagpapasalamat kay Chen sa pagiging simple at nagligtas sa kanyang buhay. Ang mga goblins ay sumugod kay Chen upang patayin siya, habang iniisip niya kung ito ba ang resulta ng pagpapakita niya ng awa sa iba. Ngunit bago siya saksakin ng mga goblins, isang construction worker ang pumatay sa kanilang lahat gamit ang isang straight/skill. Ang construction worker ay nakapili ng isang warrior class, at sinabi niya sa ibang mga manggagawa na huminahon at magtipon sa harap niya. Lumingon siya sa likod para sabihin kay Chen na tumigil na sa pagiging duwag at bumangon, pero sinaksak siya ni Chen sa likod sa kanyang leeg dahil sa tingin niya ay gagamitin lang siya ng trabahador na ito bilang isang pananggalang. Pagkatapos ay kinuha niya ang espada ng warrior class, at iniisip niya na walang ganoong bagay na nabubuhay na tulad niyang tao, ang mahihina ay mamamatay, at ang iba ay sinasamantala ka, kung ikaw ay mabait. Ang mundong ito ay palaging nasa larangan ng digmaan, kung saan ang mga tao ay pumapatay o pinapatay.
Bumalik si Chen sa templo pagkatapos patayin ang mga construction worker at ang mga goblins. Sa huli, siya ay nagpasya kung ano ang kailangan niyang gawin, mabubuhay siya sa pamamagitan ng pagtalo sa mahihina at magpapalakas. Sa loob ng templo, kinakain ng mga aso ang mga bangkay ng goblins na kakapatay lang nila. Pinupuri ni Chen ang mga aso sa pagiging malakas at walang takot, ngunit nang lumapit siya sa kanila, nagiging mabangis sila. Mahigit 1 taon nang pinapakain ni Chen ang mga asong ito, pero ngayon ay handa na silang kagatin si Chen dahil wala na silang pakinabang sa kanya. Nagalit si Chen dahil alam na niya na ang mga hayop ay palaging magiging mga hayop, kahit gaano mo pa sila alagaan. Si Chen ay nag-activate ng isang basic skill na tinatawag na, ang pagsisimula ng panatisismo. Ang kasanayang ito ay pinipigilan ng espiritu ng kalaban na may mabangis na layunin. Kapag nagtagumpay, ang kalaban ay makakatanggap ng penalty para sa kanilang pisikal at mental na kapangyarihan, at ito ay nagiging mahirap para sa kalaban kapag natama ng kasanayan ito, dahil hindi mapapanatili ang kanilang makatuwirang pag-iisip. Maaaring ihalin tulad ang kasanayang ito tulad ng brainwashing at hypnosis. Ang mga aso ay nalulula sa kakayahan, at sila ay naging mga alipin ni Chen. Sinabihan sila ni Chen na huwag mag-alala dahil hindi pa niya sila papatayin dahil may trabaho sila para sa kanya. Kasabay nito, isang red orc ang pumasok sa templo. Ang mundo ay naging isang larangan na ng digmaan, at kailangan niyang malaman kung gaano katagal siya makakaligtas sa sitwasyong ito. Sa kasalukuyan, si Admiral Chen ay naging isang war beast, at pinupuri niya si Song Wu sa pagiging kamangha-mangha. Hindi niya inaasahan na pipigilan ng necromancer ang Devil Gate ng ganito. Maraming skeleton pala ang ipinatawag ni Song Wu sa loob ng Devil Gate. Ang mga skeleton ay sinusubukan ng kanilang makakaya upang maiwasan ang paglabas ng mga halimaw sa gate ng mga diablo. Ang mga skeleton ay gumagawa ng tulad ng isang takip ng isang bote. Ang skeleton wall ay hindi madaling masira habang pinapalakas ito ni Song Wu ng mga souls at walang katapusang resurrection. Pero ang time duration ay nasa panig ng War Beast dahil isinaaktibo niya ang kanyang awakening ngayon pa lang, habang si Song Wu ay nag-transform kanina pa. Ang primary awakening ay pareho para sa halos lahat ng mga player, kayang pansamantalang mapanatili ng mga manlalaro ang kanilang awakened form para sa isang tiyak na tagal ng oras. Kailangang talunin ni Song Wu ang War Beast bago maubos ang kanyang oras, kaya tumakbo siya patungo sa War Beast. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, siya ay superior pagdating sa mga pisikal na kakayahan dahil sa First Awakening at pagtaas ng mga istatistika sa pagiging demigod. Madaling naiwasan ng War Beast ang unang slash attack ni Song Wu, at pagkatapos ay sinuntok ng War Beast si Song Wu sa likod, medyo malakas ang atakeng iyon, at si Song Wu ay tumilapon. Nagsimula siyang umubo ng dugo dahil masyadong malakas ang impact para sa kanya. Ipinaalam ng War Beast kay Song Wu na namuhunan siya para sa mga maraming item, upang makabili ng pinakamahusay at magagamit sa hinaharap na mga laban. Ang mga item na nasa katawan ng War Beast ay sobrang napakalaking halaga ng ginto, at sa wakas, ito ngayon ay nagbunga. Sinubukan ni Song Wu na bumangon pero umuubo pa rin siya ng dugo. Matapos makita siyang bumangon, sinabi ng War Beast na may kakaibang nangyayari dito. Siya ay 100% sigurado na narinig niya ang mga buto ni Song Wu na nabasag, pero ang necromancer ay nakakagalaw pa rin. Lumalabas na nakaligtas si Song Wu sa pag-ataking iyon dahil sa Chaos Crystal. Na-regenerate ng Chaos Crystal ang kanyang mana at stamina sa napakabilis na bilis nito. Ang War Beast ay nag-iisip kung gumaling si Song Wu dahil sa isang item, o kung ito ay isang kakayahan ng kanyang demigod state, ngunit hindi na ito mahalaga dahil ang kanyang kasanayang war hand ay naikast na. Agad na lumabas ang 3 butas sa katawan ni Song Wu. Hindi siya bibigyan ng War Beast ng oras para magpahinga, kaya nagmamadali siyang pumunta kay Song Wu gamit ang kanyang war hand skill. Sinubukan ni Song Wu na mag-attempt sa pagkalkula at pag-set up ng isang plano sa kanyang sariling paraan, ngunit ang War Beast ay mabilis sa kanyang inaasahan at ang pagtakas ay hindi isang opsyon dahil sa hinarangan nito ang buong lugar. Si Song Wu ay na-corner sa pinakamasamang sitwasyon, at tiyak na posibleng mamamatay siya kung hindi siya makakahanap ng solusyon ngayon. Inipon ng War Beast ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang tapusin si Song Wu ng tuluyan, pero ang kanyang pag-atake ay naharang ng espada ni Righty.
Naaalala ni Songwoo na noong nakaraan, bagamat nakapili siya ng 5-star class, kailangan pa rin niyang dumaan sa hindi mabilang na mga panganib. Hindi tulad ng ibang class, siya'y lumalaban sa mga halimaw na walang armas. Hinarap niya ang mga halimaw na may mga pisikal na kakayahan na nakahihigit sa mga tao. Ang unang rason kung bakit siya nakaligtas laban sa mga makapangyarihang mga nilalang, ay dahil kay Righty. Sa kasalukuyan, ang War Beast ay sinusubukang atakihin si Songwoo, pero ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay nablock ni Righty. Si Righty ay may deflection skill, at kaya niyang depensahan ang mga pag-atake ng kalaban na may mataas na tsansa. Ang pinaka-epektibo para sa deflection skill ay ang mga malalaking mga kaaway, at ang mga short-range attack. Sinisikap ng War Beast ang kanyang makakaya, pero hindi siya makapagbigay ng isang landing attack. Sinabi sa kanya ni Songwoo na si Righty ang kanyang pinakamahusay na skeleton na palaging nalalampasan ang kanyang inaasahan sa kanya. Pero sa isang beses, nababa ni Righty ang deflection skill, at dinurog siya ng War Beast sa isang pag-atake lamang. Pagkatapos ay mabilis niyang pinuntahan si Songwoo dahil hindi pwedeng bigyan siya ng sapat na oras, para makagawa na naman ng isa pang tricky strategy. Pero bago niya masuntok si Songwoo, ang kanyang War Hand skill ay naharang ni Death Knight. Sina Righty at Songwoo ang magiging main damage dealer ngayon, habang si Death Knight ay ang magiging blocker. Nabuhay muli si Righty dahil sa skill ni Songwoo, at naghahanda siyang hatiin ang pangit na ulo ng War Beast. Matagumpay niyang nagawang mag-slash attack sa likod ng War Beast. Ang War Beast ay hindi papatay, ngunit ang pag-atake ni Righty ay nagkaroon ng kaunting epekto sa kanya. Tinanong ng War Beast si Songwoo kung sigurado ba siya na mahaharangan niya ang entrance ng Devil Gate kung patuloy niyang inaalis ang ibang mga skeleton dito. Sinabi sa kanya ni Songwoo na ang kanyang mga skeleton ay pinalakas ng kapangyarihan ng mga souls, at kaya nilang panindigan ang kanilang sarili. Pero ang ilan sa mga Demon Beast ay nakalabas na sa Devil's Gate at sumusugod patungo sa Necromancer. Ipinaalam ng War Beast kay Songwoo na ang kanyang mga Demon Beast ay lumalakas kapag mas maraming buhay na nilalang ang kanilang pinapatay, at sa lahat ng oras na ito ay pinapatay at kinakain nila ang isa't isa upang lumakas. Nagtipon ang mga halimaw sa likod ng War Beast, at sinabi niya sa Necromancer na sa pagkakataong ito ay kulang siya sa mga bilang at marahil ay dapat na niyang tawagin muli ang kanyang mga skeleton na humaharang sa Devil Gate. Tinatawanan siya ni Songwoo, habang sinasabi na mayroon siyang isa pang alas sa mga sandaling ito. Nagalit ang War Beast matapos itong marinig. Ang mga manlalarong na iligtas ni Jisuyon ay nagmamadaling pumunta sa Devil's Gate, dahil alam nila na sila ay mamamatay din sa closed area na ito kapag nagbukas ulit ang Devil Gate. Ang War Beast ay nagtataka kung paano nakalabas ang mga bilanggo na ito, sa kanilang mga kulungan na mahusay na nailigtas. Kasabay nito, lumilitaw ang isang hidden survival quest na tinatawag na Before the Devil's Gateway. Kailangang mabuhay ng mga manlalaro sa loob ng 24 na oras, at makakakuha sila ng C-Tier Experience Card at iba't ibang bagay bilang karagdagang reward para sa pagkumpleto ng quest na ito. Lumalabas na ang isang cursed ay na-cast sa area na ito, at nabuksan ang Devil's Gateway. Sa madaling panahon, ang mga nilalang mula sa external dimension ay lalabas at maghahasik ng lagim sa lahat. Ang mga manlalaro ay kailangang mabuhay sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng uri ng pamamaraan. Ang mga Demon Beast ay kayang makakita ng mga buhay na nilalang sa loob ng isang tiyak na distansya. Ang mga karagdagang reward ay ibibigay sa mga manlalarong makakapatay ng ilang Demon Beast sa panahon ng quest na ito. Ang mga manlalaro ay mas nasasabik pagkatapos marinig ang mga tuntunin at kondisyon ng hidden quest na ito, at ngayon ay mayroon na silang isa pang dahilan para pigilan ang mga halimaw na ito. Nakakuha din si Songwoo ng eksklusibong quest para sa kaganapang ito. Ang quest na ito ay tinatawag na The Duty of the Guardian, at ang kanyang layunin ay patayin ang boss monster para sa kanyang reward. Maaari siyang pumili sa pagitan ng pagiging regular na pagka-Diyos, o isang tiket sa pagbabago ng kanyang class. Ang mga detalye ng quest ay nagsasaad na ang pagsalakay ng external dimension ay magsisimula na. Si Songwoo ay may tungkuling protektahan ang lupaing ito bilang isang guardian, na naitaboy ang mga halimaw galing sa ibang dimensyon noong nakaraan. Kung mapapatay niya ang main boss monster ng mga sumasalakay na external dimension, makakapaghatid siya ng isang malakas na mensahe ng babala sa mga sumasalakay.
Ang boss monster, ng Devil's Gateway Keeper, ay lalabas pagkatapos ng ikalawang pagsalakay. Kung mabibigo si Songwoo na patayin ang target sa loob ng 24 na oras, maaaring tanggalin ang titulo sa kanya ng pagiging guardian. Iniisip ni Songwoo na pagkakataon na niya ito na makuha ang kumpletong demigod state, tulad ni Han Kang-sok. Kasabay nito, dumating doon si Ji So-yun para magbigay ng backup kay Songwoo. Kahit na ang buong sitwasyon ay hindi maganda para sa War Beast, medyo confident pa rin siya. Ayaw man niyang sabihin, pero nagbubulag-bulagan na pala talaga siya. Tinanong siya ni Songwoo kung natatakot siya, at sinabi sa kanya ng War Beast na ito ay kabaliktaran. Ang War Beast ay nag-iipon ng lakas para sa isa pang labanan. Nagmamadali siyang lumapit kay Songwoo, habang sinasabi sa kanya na ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa kanila ay siyang mabubuhay. Hindi mahalaga kung siya ang pinakamas malakas o ang necromancer. Gumamit ang War Beast ng War Hand skill kay Songwoo, ngunit ang kanyang pag-atake ay hinarang ni Death Knight. Pagkatapos ng atakeng iyon kaagad na umatake din si Songwoo sa kanya. Ang buong sitwasyon sa digmaan ay nananatiling pantay pa rin, pero ang oras ay hindi sa panig ni Songwoo. Iniisip niya na ang isang pagtama lamang sa kalaban ay kayang baguhin ang ganitong sitwasyon. Ang War Beast ay naglabas ng isang malaking amount ng mana para sa kanyang susunod na pag-atake, at nagresulta ito ng malaking pinsala sa kanyang katawan, at siya ay umubo ng kaunting dugo. Pagkatapos ay gumamit ang War Beast ng isang malakas na kasanayan na tinatawag na Blade Storm. Itinago ng War Beast ang makapangyarihang kasanayan sa lahat ng oras na ito, at nagawa niyang gumawa ng maraming butas sa katawan ni Songwoo. Ipinaalam ng War Beast kay Songwoo na hindi niya magagamit ang kasanayang ito dahil kumokonsumo ito ng maraming mana, ngunit sa ngayon, ang pagpatay kay Songwoo ang pinaka-prioridad, kaya kailangan niyang gawin ang lahat. Kailangang gamitin ng War Beast ang pagkakataong ito para tapusin ang Necromancer para sa kanyang layunin, dahil kung hindi, ang kanyang walang katapusang mga skeleton ay ang magiging isang malaking banta sa kanya kapag tumagal. Sina Righty, Death Knight, at Ji So-yun ay sumugod papunta sa War Beast para pigilan siya, pero umatras sila para maiwasan ang mga Stormblade ng War Beast. Muling natusok si Songwoo ng maraming Stormblade, pero bago makabuo ang War Beast ng isang follow-up na pag-atake, isang Prodigy Boy ang nakasakay sa Alpha Wyvern ang sumugod sa kanya mula sa kalangitan, direktang ibinagsak ni Hanho ang kanyang sarili sa War Beast, na ikinabahala ni Ji So-yun. At habang nawawala ang usok, si Hanho ay bumangon mula sa mga durog na bato. Ito ay isang close call, pero siya ay nakaligtas dahil sa kanyang untouchable body skill. Lumalabas na pinatay niya pala ang isang average monster sa pamamagitan ng paghahagis ng dagger dito, na nagbigay sa kanya ng untouchable body sa loob ng 5 segundo. Sinimulan ni Hanho na purihin ang kanyang sarili sa pagiging siya ang trump card sa kanilang team. Masyado siyang mapagmataas at sinabing madali niyang matatalo ang King of Pirates na si Luffy gamit lamang ang kanyang untouchable body technique. Bumangon ang War Beast, at nakiusap si Hanho kay Songwoo na tapusin ang War Beast sa lalong madaling panahon bago siya makagawan ng isa pang malakas na atake. Sinabihan siya ni Songwoo na huminahon dahil ang tagumpay ay nasa kanilang panig maliban na lamang kung ang War Beast ay may kakayahan sa regeneration o may ilang mga potion siya. Ang War Beast ay tumawa ng malakas habang sinasabi na ang kanyang katawan ay isa ng item, at wala siyang paraan upang pagalingin ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, naka-recover na si Songwoo mula sa lahat ng mga sugat niya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat para sa War Beast dahil mayroon siyang eksklusibong quest para sa class na tinatawag na Archbishop, at malapit nang makumplito ang kanyang quest na ito. Ang kanyang quest ay tinatawag na Advent of the War God, at kailangan niyang pumatay ng 100,000 individual sa pamamagitan ng pakikidigma sa kanila. Bilang gantimpala, makukuha niya ang demigod state ng Azura. Ang mga detalye ng quest na ito ay nagsasaad na ang mundo ay isang larangan ng digmaan, at ang pamumuhay dito mismo ay isang labanan. Ang tanging tunay na Diyos sa mundong ito ay ang Diyos ng digmaan, kaya kailangan niyang pumatay ng walang awa at patunayan na siya ang magwawagi at makakaligtas. Mahalaga ang bawat pagpatay, kaibigan man o kalaban. Kung hindi makumplito ng War Beast ang quest sa loob ng 1 taon, permanenteng hindi niya makukuha ang Divinity of the War God.
Lumalabas na ang War Beast ay dalawa na lamang ang kulang para maabot ang kanyang layunin na 100,000 kills. Sa kabilang panig, ang mga Demon Beast ay pumapatay sa mas mabilis na bilis. Hindi nagtagal, isang abiso ang lumitaw sa kanyang harapan, na nagpapalam sa kanya na nakumpleto na niya ang quest. Ang War Beast ay ganap na naka-recover, at ang kanyang bagong Azure Demigod state ay na-activate, at na-buff up ang lahat ng kanyang mga istatistika. Kinabahan si Songwoo matapos itong masaksihan, at inutusan niya ang lahat na idirekta ang kanilang mga pag-atake patungo sa War Beast bago niya ganap na i-activate ang kanyang Demigod state. Ngunit bago magawa ni Songwoo ang anuman, ang War Beast ay tinamaan ng isang malakas na atake ng kidlat. Ang War Beast ay hindi sigurado kung saan nanggaling ang atake na ito, ngunit alam ni Songwoo na si Han Kang-suk lamang ang maaaring gumawa ng bagay na iyon. Kasabay nito, si Han Kang-suk ay naruroon sa isang malayong isla. At siya ang may gawa sa atake ng kidlat na iyon, pero hamina ang atake dahil malayo siya sa target. Medyo naasar si Sean, at tinanong niya si Han Kang-suk kung kailangan ba talagang gumamit ng ganoon kalakas na item. Ito ay isang legendary na consumable item na tinatawag na Eye of Horus. Ang gumagamit ng item na ito ay kayang tumingin sa mas mahabang distansya depende sa kung gaano karaming mana ang gagamitin niya dito. Maaari rin itong gamitin para sa sniping, at ito ay tatama sa target ng hindi papalpak. Kapag naubos na ang paggamit dito, mawawala ang item na ito, at sa ngayon, isang paggamit na lang ang natitira. Sinabi ni Sean kay Han Kang-suk na ang War Beast ay isang player na kakagising lang sa kanyang demigod state, at maaari niya itong kunin bilang isang cooperative partner. Ipinaalam ni Han Kang-suk kay Sean na ang Necromancer ay calculative, at mayroon siyang pagmamahal sa kanyang personalidad. Kaya naman maaari niyang hiramin ang kanyang lakas sa iba't ibang paraan tulad ng pagkumbinse dito, pakikipagdeal, at pagbabanta sa kanya. Sa kabilang banda, ang War Beast ay isang hayop, at ang mga hayop ay hindi nakikinig sa mga salita. Dahil dito, nagsimulang maghanda si Han Kang-suk para sa pangalawa at panghuling pag-atake gamit ang kidlat. Sa pagkakataong ito ay nagbuhos siya ng mas maraming mana kaysa sa unang pag-atake. Pagkatapos ay ipinatama niya ang kidlat patungo sa Pirate Island. Matapos tamaan ng malakas na kidlat, ang War Beast ay ganap na nasunog dito.